Hello! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag at with evidence ako po. OMG talaga mga kabibig kasi 93% ng Pinoy pabor na impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Now na! At si VP Sara hindi uurungan, hindi aayawan ang 2028 election. Parang firm na ang puso ni VP Sara na siya na talaga ay tatakbo sa 2028 presidentiables. Naku mga kabibig, ito ang hinihintay ng maraming Pilipino at sa 2028 pa ba? Bakit hindi na ngayon? Impeach BBM, oy. Dapat mawala na si BBM sa pwesto sa sobrang daming kriminalidad ngayon kabibig. Left, right, backward, forward, in front, tapos sa likod, dami. At laganap ang drogas ngayon kabibig. Yung iba nga, sinasabi nila, namimiss namin si Pangulong Duterte. Sana may Duterteng babalik para linisin ang Pilipinas kasi hindi umaangat ang Pilipinas, lalong nalulugmok. Kaya sa PH Update, nagkaroon siya ng ng survey kung sino ba ang gusto nyong ma-impeach. Nakakuha ng 93% si Pangulong Bongbong Marcos at 7% lang ang gustong ma-impeach si BP Sara. What is the meaning of this? Natural. Maraming Pilipino ang gustong magbabu si VVM. 'Di ba? Lalo na yung sinabi ni VVM na ayaw niyang magpa-hair follicle test. Sabi ng ilang netizen, confirmed addictus. Hala ka! Nako, ngiwi pamor. Hala ka. O, eto kabibig ha. Manood tayo ng isang video kung saan, nako, ito na ang, sabi nila, ito ang legit na survey. Nako po, ano ba naman yan? Eto na kabibig, go. Ayon sa isinagawang survey ng Philippine Update na mayroong 745,000 followers, wow, ang dami. Ay kung ikaw ang tatanungin, sino ang dapat ma-impeach sa dalawa at bakit? Si BBM ba o si Vice President Sara? Lumahok. Pero take note magbibig ha, si PH Update merong 700,000 subscribers. Tingnan mo ilang nag-votes. 156,000 votes ang tingnan niyo ha, 156,000 votes. Tapos si BBM nakakuha ng 93%. Naku, ang dami na yung 156,000 votes ha. Grabe. Nakakalula talaga yan. Si BP Sara, 7% lang ang nakuha sa out of 156,000 votes. 'Di ba? Nako, VBM, kabahan ka na. Ang 156,000 na tao o boto kung saan 93% ay pabor para ma-impeach si BBM at 7% naman para ma-impeach si Vice President Sara. Dito pa lamang sa 156,000 na bumoto ay ang pinaka-majority na ay ma-impeach si BBM. Hindi ito biro, 93%. Napakalaki. Ibig sabihin, gusto talaga ng taong bayan na matanggal na sa pwesto itong si BBM. Paano ba naman kasi talagang palpak ang Marcos administration sa kanyang pamumuno ang mga katiwalian at... Agree ba kayo na palpak ang Marcos administration? Agree ba kayo na wala talagang proyekto si Pangulong Bongbong Marcos? 3 years na siya, mag-4 years na next year. Wala pa rin tayong nararamdaman na pagbabago, na sama-samang babangon muli. Pero ang nararamdaman natin, kayo-kayo lang ang nagpa-party. 'Di ba? At korupsyon na bibisto at nabibisto na ang mga korupsyon na ginagawa nila kabibig. Kaya sabi ng mga netizen kabibig na, ito ang sabi ng mga netizen ha, basahin natin ang mga komento nila ha, ito. Sabi, BBM impeach include Romualdez and Quadcom at mga NPA. Thanks God, laging nangunguna. Tama si VP Sara at mga Duterte. Sila ang dapat mamuno sa bansang Pilipinas. BBM, he's responsible for the government budget, but he didn't care.
he do nothing in 3 years in a row is the one who deserves impeachment. Kailangan pa bang tanungin yan? Napaka-incompetent ni BBM at napaka-weak leader niya at ang masama pa nito, addict siya na dapat ngang kasuhan siya o rehab. BBM ang dapat ma-impeach. Harap-harapan ng pagbubudol niya sa taong bayan. Corrupt ang kasaysayan ngayon. Bakit ang tagal ma-impeach? Pinaka-worst nga ang budget ngayon sa Pilipinas. Si BBM dapat i-impeach, hindi si VP Sara. Kumpara mo, yung tinanong nila sa 125 million confidential funds, kumpara sa trillion na ninakaw nila. Yun ha, yun ang iilang mga komento ng ating mga netizen. At huwag, ito na kabibig ha, huwag na kayong mag-ano pa, huwag na kayong makabahan. Bakit? Si VP Sara ay nagpaparamdam na. Ito na ang hinihintay natin ang pagpaparandam ni VP Sara. Ano yung kabibig? Ay nako, hindi uurong si VP Sara sa 2028 election. Ito na I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa buong mundo. Na pag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin iyon. Totoo. Sa panahon ng Duterte, nag-moving forward tayo. Hinay-hinay tayong bumabangon. Kung wala pala yung pandemic, kabibig, baka maganda na ang Pilipinas ngayon. Pero pag dumating si BBM, mas lalong naging lugmok tayo. Kung lugmok man tayo sa panahon ng pandemic, doble, triple paglugmok natin ngayon. Saan ka ba makahanap na every now and then, maghihirap ang mga Pilipino, ang sinisigaw, mahal ang bigas, ganito ganyan, mahal ang kuryente, lahat na lang puro mahal. Pero ano ang ginawa ni BBM? Puro pangako. Sa July, bababa na ang presyo ng bigas. Sa Setyembre, bababa na ang presyo ng bigas. Hanggang nag-2025, bumababa ang presyo ng bigas. O, nasa yung Kadiwa store nila? O, biglang naglaho. Meron pa bang Kadiwa store? Or baka naghihingalo na ang Kadiwa store? Diba? Mga puro pantapal, puro band-aid, yung akap-akap na yan. Sino ba ang nakaisip niyan? Kundi si Tambalos-los. O kumusta na ngayon? O diba mga kabibig? Nanganganib pa ang akap na walang budget yan dahil questionably pa ang 2025 budget. Diba mga kabibig? Sana maglabas ng TRO ang Korte Suprema para reenactment budget na lang ang 2025, di ba mga kabibig? Yun ang ating mga kung tatakbo si BP Sara, bubutuhan ba yung si BP Sara? Ako bubutuhan ko si BP Sara. Bubutuhan talaga ako sa kanya. So eto ang interview ni BP Sara na kamakailan lang ay nag-trending dahil seryoso na si BP Sara sa pagtakbo. Okay, let's watch this video. Tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028 at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil yun mga kabibig ha. Nakita natin ang sinasabi ni VP Sara. Diba? Huwag natin tinan si Chis Escudero. Parang may-melt tayo. Kung sino man ay endorse ni VP Sara sa 2025 election, bubutuhan natin. Kasi naniniwala tayo sa kanyang desisyon, sa kanyang chosen na mga senador. Kasi hindi naman agad-agad si VP Sara, ito, butuhan nyo to, ganito, ganyan. Pinag-iisipan yung VP Sara kung makatulong ba sa Pilipinas or hindi. Kaya kayo kabibig, hintay-hintay tayo sa announcement ni VP Sara. And don't worry, basta ako so far ngayon, gusto ko yung PDB laban.
Bundok, Atty. Bundok, lumalaban din, no? Ang galing. Atty. Vic Rodriguez, ang galing. Senator Bato de la Rosa, galing nila. Oy, sa debate sa GMA. Naku, masiga-siga talaga imong mata. May kaingon ka, yan ang gusto kong senador. Oh. So yun na kabibig ang ating latest layback for the day. Itong pakita ko sa inyo ulit. Itong kay PH Update na survey na kung saan legit ito. Oy, itong hinan nyo. 93. Ilan na ang votes? 161,000 votes na. O, diba? At 6,457 comments. O, BP Sara, ilan ba? 7%. BBM, 93%. So, alam na. Alam na this. Yung mga sinasabi na maraming gustong ma-embed si BP Sara, paniniwala nyo lang, sa utak nyo na lang. Kung sa Bisaya pa ba, ipangutot na. Baho kay ng utot. Yan lang po mga kabibigang ating latest libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.